Mga kaibigan, mga kababayan, ngayong araw po ng Miyerkules, May 7 na po 2025, meron po tayong pinaka-latest na weather update, pati na rin po sa lagay ng ating panahon. Pero kung bago lang kayo sa ating channel, please huwag niyong kakalimutan na mag-like and subscribe at pa-share na rin ng ating channel sa ating mga kaibigan. Maraming salamat po. Sa kasalukuyan mga kaibigan, meron po tayong dalawang low pressure area na minomonitor po sa loob po ng Philippine Area of Responsibility. Unahin natin ito mga kaibigan na itong isa na meron pong lokasyon ngayon, estimated po na lokasyon na 415 kilometers west of Abukay, Bataan. Etong low pressure area naman ito mga kaibigan ay naasahan na posible ng lumabas ng PAR within the next 12 to 48 hours. Pero meron pang isa na nasa loob ng ating bansa. Ito naman mga kaibigan ay may estimated pong lokasyon ngayon na 205 kilometers east of Borongan City. Pero unlikely ito or napakaliit yung chance na maging isang ganap po na tropical depression or bagyo within the next 24 to 48 hours. So wala tayong dapat pangambahan dyan. So ang tanong ngayon, ano ba nagiging epekto ng low pressure area na ito mga kaibigan sa ating bansa? Bukod kasi sa low pressure area na ito, nagkakaroon din tayo ng tinatawag na thunderstorm pagdating po sa hapon at sa gabi. So nakita nyo naman mga kaibigan, kahit kahapon bandang gabi at hapon talagang tuloy-tuloy yung mga pag-ulan sa ilang bahagi ng ating bansa. Ngayong hapon, inaasahan natin ang ilang bahagi po ng Metro Manila mga kaibigan. Kasama po dyan ng Central Luzon, Calabarzon, kasama ang Cavite, Bulacan, Pangasinan, Tarlac, Laguna at Bataan ay posible po makaranas ng malawakang pag-uulan, mahina hanggang sa posibleng malalakas pagdating sa hapon at sa gabi dahil po sa localized thunderstorm. So mga kaibigan, nakita naman natin bakit sunod-sunod ba yung mga thunderstorm sa hapon. Usually hindi naman ito nangyayari kapag ka-summer. Ito po yung tinatawag natin mga kaibigan na unti-unti na po nagta-transition from tag-init or summer to rainy season or tag-ulan ang ating panahon ngayon. Kung nakita nyo naman, bukod sa mga thunderstorm, may mga low pressure area na mabilis din pong nabubuo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. So mag-ingat po yung mga lugar na aking binanggit sa banta po ng pagbabaha at landslide. Bukod dyan mga kaibigan, ito na, ipapa-explain ko sa inyo, forecast weather condition natin. Yung mga lugar na ito ay posibleng maapektuhan ng low pressure area at ng mga thunderstorm. Sa area po ng Eastern Visayas, kasama na ang Caraga, asahan pa rin natin dyan ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorm, pagdating po sa hapon. So, bukod po sa mga thunderstorm na yun mga kaibigan, apektado rin yan ng low pressure area. So, yung mga lugar na aking binanggit, Eastern Visayas at Caraga, mag-ingat po tayo sa banta ng pagbabaha at gayon din sa mga landslide prone area. Lagi ko pong pinapaulit dyan sa inyo para maging handa tayo. Sa area ng Davao Region naman mga kaibigan, asahan pa rin natin ng maulap na kalangitan sa hapon at sa gabi medyo merong pahina hanggang sa malalakas na mag-ulan dahil po yan sa easterlies at mga thunderstorm. Dito po sa Metro Manila, kasama ang ilang bahagi ng ating bansa, asahan pa rin natin ng maalinsangan na panahon sa umaga sa tanghali, pagdating naman sa hapon at sa gabi, posible po yung mga mahina hanggang sa malalakas na pag-ulan. So mga kaibigan, marami nagtatanong sa atin, ano ba ang pinagmumula ng thunderstorm mga kaibigan? Yung sobrang init po sa umaga, sa hapon, yung pag-init ng lupa at katubigan mga kaibigan, dyan po nag-evaporate o nabubuo yung sinatawag natin, na cloudy skies at yan po yung pinagmumulan ng mga thunderstorm. Etong mga thunderstorm na ito mga kaibigan, posible itong may kasama mga pagkulog at malalakas po na paggidlat, So mag-ingat po tayo sa banta ng pagbabaha at landslide sa mga lugar po na aking binanggit. Kung titignan nyo mga kaibigan, ay na rin sa pagtatala ng pag-asa, ngayong Mayo ay isa hanggang 2 bagyo ang posible pong mabuo sa loob po ng ating bansa. At inaasahan ngayong taon po ng 2025, 10 hanggang 19 o 19 po na bagyo ang posibleng pumasok po sa ating bansa mga kaibigan. Usually, medyo marami ito, pero kung titignan nyo, noong mga nakaraang mga taon, mas mararami pa yung mga bagyo. Pero take note lamang mga kaibigan, huwag kayong matakot, hindi naman sinabi natin na 10 hanggang 19 bagyo, lahat naman itatama sa ating Philippine landmass. Yung iba nasa labas lamang, yung iba hanggang tropical depression lamang, tropical storm,
at hindi po nakikita na potensyal na magiging isang ganap na super typhoon. Pagdating naman ng June mga kaibigan, 1 hanggang 2 bagyo din. July, 2 hanggang 3 bagyo ang posibleng pumasok. August mga kaibigan, 2 hanggang 4. September, 2 hanggang 4. Kung gusto nyo malaman mga kaibigan, ayon na rin yan sa update ng Pag-asa at hindi po tayo basta-basta gumagawa dito ng mga kwento lamang. Kaya lagi kong pinapaalala, kapag papalapit na po ang rainy season, lagi po tayo maghanda ng payong natin, kapote, jacket, kung tayo ay lalabas po ng ating mga kabahayan para po lagi tayong handa sa banta nga po ng mga pag-uulan. Kaya naman mga kaibigan, yan lamang update ko muna sa ngayon, and please makikiusap ako ng isang like, subscribe, and pa-share na rin ang ating updates. Maraming salamat po.